Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,906 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Malapit na po tayo sa 8,000 mark. Keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kahapon, kung ano po nangyari kahapon o ng isang araw. No? Ang Partido Federal ng Pilipinas ay nakipag-partner po sa National Unity Party. Ayan. Okay, so between Marcos and Puno. Ayan. Okay, so si Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang sabi niya, ay nakipag-alyansa, no, doon sa biggest political party in the country, no, ang NUP or National Unity Party, at hindi lang po ito kasal na para convenience, no. So, ang National Unity Party became the latest political party to seal a unity alliance with President Ferdinand Marcos Jr.'s Partido Federal ng Pilipinas, no? Last Saturday, kahapon po, June 29, no? Ang NUP po ay ito ang pangalawang pinakamalaking political party, no? It is being chaired by former Interior Secretary Ronaldo Puno, who described the alliance as a historic moment in our political national landscape, no? Okay, sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-keynote, no, na yung alyansa nila, yung signing ceremony na ito na ginawa diyan sa Manila Golf Club diyan sa Makati, ay talaga namang parang ito ay label ng alliance as a mere marriage of convenience in preparation for the 2025 midterm elections. Pinabulaanan niya ito, no? While he agreed that political alliances are part of election preparations, in the case of the PNP and its allies, it is their common ideology of unity that brought them together, he said. Nako, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka pa ba makapag-move on sa unity, no? Yan din ang ginamit nyo ni Inday Sara Duterte nung last election, ngunit anong nangyari ngayon? Wala nang unity. Okay? So when you once again hear that phrase, marriage of convenience, totoo naman din yan. Hindi tayo magtataka later on, baka makipag-alyansa ka din sa Liberal Party na pinapangunahan ni De Lima, no? So, no, unity is in fact our ideology. That is what has brought us together. Nako po, ayun daw ang ideology nila. Ano po bang ideology? Ang alam kong ideology ng Partido Federal ng Pilipinas ay pagiging federal na gobyerno ng bansang Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala pa pong nangyayari. Minention din ni Pangulong Bongbong Marcos yung phrase na several times, differentiating the political alliances that Partido Federal ng Pilipinas had entered into over the past weeks from a temporary alliance with an immediate goal, no? Ano yung immediate goal? Okay, Uniteam, no? Now, the dissolved Uniteam alliance that brought the tandem of Marcos and Vice President Sara Duterte to victory in the 2022 elections has been described as a marriage of convenience. Ano pa ba? Hindi pa ba yung marriage of convenience? Kung hindi kasi marriage of convenience yan, until now, si Vice President Sara Duterte ay nandyan pa rin sa gabinete mo. No? Eto, nag-end na yung uniteam na yon nung nag-resign si Vice President Sara Duterte as Education Secretary last June 19. No? In May, last May, no, the Partido Federal ng Pilipinas signed with similar agreements. Pangatlo na to ha, pangatlo na pala ang National Unity Team na may pagkakaalyansa between Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party. Ano-ano yung mga tatlong partido na yon? Okay? Lakas CMD, yan yung unang-unang nagpirmahan sila, no? Ang naglilid po diyan sa Lakas CMD ay si Speaker Romualdez na napapabalitang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas pagdating ng 2028. Sa tingin ko, kahit anong dami ng partido na magsama-sama
ng presidente nila ay si Speaker Romualdez, sa tingin ko po matatalo yan. No? Yan po ang katotohanan. Matatalo po yan si Speaker Romualdez. Okay? Now, ang pangalawang partido na pinapangunahan naman ni former Senate President Tito Soto, ang Nationalist People's Coalition, na dating vehicle ni Danding Cojuangco na tumakbo bilang Pangulo noong 1992, ngunit natalo, pero ganun pa man, ito ay nandyan pa rin. Ang lakas CMD, ito rin ang ginamit ni Fidel Ramos, Gloria Macapagal Arroyo, at iba pa upang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. No? Actually, sino nga ba to? Si Gilbert Chodoro ay ito rin ang ginamit upang tumakbo naman ng Pangulo noong 2010, if I'm not mistaken. Okay? Yan. Okay? So, pero dito sa Pilipinas, talagang political parties, pag malapit na ang eleksyon, ay talagang nagpo-forge na sila ng alliances and nagko-consolidate na sila ng ranks nila as the country or the Philippines nears the midterm elections in 2025. Ganun po talaga yung mga yon, no? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman upang maatim natin ang ating adhikain na maka 100,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.